Pilipinas, Senator Bato de la Rosa. Nakarating na rin tayo ulit dito sa Senado. Ganda ng office niyo, sir. Ang liwanag, hindi kayo nasisilaw? Hindi naman. Kasi ini-imagine ko, pagpasok niyo dito, naka-shades po kayo habang nagpumipirma ng mga papeles. Ang liwanag. Ayun. Tapos aabutan ko si Senador. Si Senador pala, pag lumalabas sa TV, pati po pala ulo ninyo pinupulbusan. Yun daw, yun kasi pinapansin nila palagi na kumikintab daw eh. Kaya Kumikintab. Kaya kailangan meron ding retouch dito sa bunbunan, ganyan, no? Sanay na kayo. Sanay? Nakakakiliti. Sir, ang isang napakahalagang tanong ng bayan, bakit po kayo tinawag na bato? Yan. Nung pag-graduate ko kasi sa PMA, nagkanda ko kagad ako ng ranger training sa kampo ng Army sa Tanay Rizal din. Yun, pag-report ko sa first assignment ko sa Davao, doon ako binansagan na bato. Dahil pagdating ko, yung katawan ko, solid na solid, parang bato. Kasi galing sa training, nilyan ako bato. Tapos, yun nga, pati na-establish na rin na ako'y taga Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Ay, Bato din yung barangay niyo? Barangay ko is Bato. Barangay Bato talaga? Yeah, barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Kaya atas na sa akin yung pangalan ng aking barangay at tuloy-tuloy na. So yung pala ang kwento, ganon. Pero sa personal, si Senator Bato, parang lahat iilag ng konti. Pero sa natural, maamo po yung mukha niya. May pagkamistiso kayo, sir, may halo po ba ang lahi ninyo? Wala naman, pure Bisaya. Sina Senador Bato ay siyam na magkakapatid. Yes. Galing sa sobrang hirap, dyan po sa Davao del Sur. Yes. So pag sinabi po nating mahirap, iba-ibang klase yung hirap eh. Yung nanay po niya ay nagtitinda sa palengke ng isda at si tatay naman ay tricycle driver, si Tatay Chodoro. Si Nanay Anisha naman yung nakapwesto sa palengke. Ano po? Siyam na anak. Paano po yung buhay noon ninyo sa Davao? Talaga, napakahirap. In fact, yung siyam na anak, pito na lang kaming naiwan dahil at the very young age, dalawa dun sa kapatid ko namatay. Yan sa ordinary yung sakit lang, yung pneumonia. Pneumonia lang. Bata pa. Hindi lang nakabili ng antibiotic. Pambili antibiotic, yan, namatay. Ilan taon po siya? 3 years old. Tapos yung isa, 10 years old, namatay. Because? Dahil namaga yung sugat niya, infection, wala tayong infection, namatay. Pakahirap ng buhay. So, pito kaming nag-survive. Ano pong mga ulam nun? Mabuti kung may ulam. Ay, kuminsan wala. Kung kanin lang, kung meron kaming makitang mantika, konti. Lagyan ng mantika, tapos lagyan ng asin. Yung kanin, sarap na sarap na yun. Heavy na yun sa amin pag yung mantika may asin. Pero kung walang mantika, walang oil, pilit ka talaga, kainin mo yung kanin nga. Yung ganun na lang, kanin lang. Totoo ba? Hanggang anong edad po kayong ganun ang sitwasyon? All the way hanggang nag-graduate ako sa PMA. Hindi kami malungkot, ha? Ay, Masaya kami. Despite sa hindi nyo alam na mahirap kayo. Ay, alam ko na mahirap kami, pero mga kapitbahay ko rin mahirap eh. So wala kang sense of comparison. So masaya rin kami sa aming buhay. Ano naman ang hindi nyo makakalimutang mga karanasan nung bata kayo sa tatay po ninyo? Kasi siyempre may pinanggagalingan, yung pangarap na maging pulis, halimbawa. Ano bang nakita ninyo sa mga magulang ninyo na ito po ang inabot ninyo sa buhay? Yung sa tatay ko, ang natutunan ko talaga sa kanya is diskarte. Maliit pa ako, hindi ko makalimutan talaga sa tatay ko. Yung tatay ko kasi, marami siya, tricycle driver siya. Naging driver siya sa yung dump truck. Nung maliit pa kami, driver siya ng logging driver. From bundok, ibaba yan doon sa highway, tapos diretso sa lagpan. Doon sa time na alam niya na marunong ako mag-drive, mga 12 or 13 years old lang ako noon. So hindi na niya mag-drive yung kanyang truck pababa. You can just imagine na 12, 13 years old ako nag-drive yung malaking truck. Totoo? Yung drive ko, binabakot na nagdala kong truck pababa. Mabuti naturuan na kayo magmaneho noon. Pag
hindi ako binabantayan. Practice kami gano'n sa truck. Mabuti na lang. Oo, so natuto ako. Ako talaga nag-drive ng truck, pababa. Pang-ilan kayo sa Siyam? Pangalawa. Pangalawa. Pangalawa, oo. Kuya ka din. Kuya ako. Kuya ka ako. rin. Wow. So, bumilib naman sa inyong tatay nyo. Bumili, pero... Pinagalitan ka din? Pinalo rin ako. Bakit ko daw pinakialaman? Bakit hindi ko na lang siya pinatulog at hinintay na gising na sober na siya, pwede siya mag-drive? Bakit ko daw tinik yung chance na mag-drive? Oo. Sinumantala ko daw. Delikado. So, ano naman po yung kwento ng yung kwento ng tsinelas? Yung kuhan kasi ko rin, yung tatay ko na single driver lang, no? Tapos, may times na hindi siya makapag-drive ng tricycle dahil naunahan siya ng ibang driver. So, uuwi siya sa bahay na walang kita dahil hindi nakapag-drive. So, kinabukasan, wala na kaming baon kasi walang pambili ng bigas. Wala kaming pamasahe. So, we have to walk. So, sabi ng nanay ko, kahit na wala kayong baon, magsumikap kayo mga anak, mag-aral pa rin kayo. Walang pamasahe, diskarte kayo. So, walang baon, walang pamasahe, maglakad kami pupunta sa eskwelahan. We had to walk 8 kilometers going to school and back. So, 16 lahat yan, papunta pabalik. Ang problema, isa lang tsinilas na nabili ng nanay ko. So, yung aking elder brother, dalawa kami maglakad papunta sa eskwelahan, tag-isang tsinilas kami. Today, yung kaliwang tsinilas, ako magsuot, yung kanang tsinilas, siya magsuot. So, papunta kami sa eskwelahan, maglakad. Balik, kinabukasan naman, palit na naman kami. Kaliwa naman sa'yo. Kaliwa naman sa akin, sa kanyang kanan, para hindi gano'ng bugbog yung paano. Tsaka yung kalyo, mababalance kahit pa paano. Mababalance yung kalyo. Grabe, diskarte talaga. Palitan kami sa tsinilas at alam mo, yung walang baon. Yung walang baon ka na. Pagdating na lunch time, pag ring, mag 12 o'clock na din, lunch break. Wala kang baon. Tandahan akong tatayo. Lalabas ako sa classroom. Sila doon, mag-open na ng baon, kain. Labas na ako. Tapos, iikot ako doon sa paligid ng eskwelahan kasi sa amin, pinaka-basic staple yung coconut. Alam mo yung coconut? Kopra. Kopra. Yung coconut, yun. Hanap ako na nagbibilad ng kopra. Ayun, namumulot ako ng kopra. Yun ang kinakain ko. Pangtawid gutom. Pang lunch ko. Pwede kopra. Pwede na rin. Oo. Pero without me knowing na yung kopra pala, di ba, yung source yan ng virgin coconut oil. Yeah. Wow. Very healthy. Healthy pala yun. Kaya sir, ang kintab. Oo. Maganda sa skin. Totoo ba? Oo. Kopra kinakain ko pang lunch. Ang balita ko, kayo pa yung gumagawa ng mga assignment, ng mga, kaklase ba ninyo yan? Oo. Anong kapalit? Minsan, yun nga, pag walang baon, didiskarte ako. Tapos, meron kaming mga mahirap na assignment, no, homework. So, hindi naman ko masabi na matalino ako masyado. Medyo nakakalamang ako sa kanila konti. Tanungin ko sino walang assignment dyan? Magpapagawa sa akin. Ako. Sige, gawin ko yung assignment ninyo. Provided, pag lunchtime, share niyo yung lunch niyo sa akin. So yung baon nila, makikishare ako doon sa baon nila. Ayun. Ako ngayon ang gawa ng assignment nila. Lusot naman. Lusot naman. Kanyang diskarte lang. Anong mga diskarte, Oo. So ano naman po itong pagkukonduktor? Ano yan, kolehiyo na o high school? Konduktor ng bus? High school. High school? High school, conductor ko. Kasi yung tatay ko nagdadrive ng Ford Fiera noon. Ang biyahe niya is Digos to Bansalan, Davao del Sur. Yung biyahe niya. So, pag walang klase o kaya minsan, absent ako para magkonduktor sa kanya, magkapera. So, nagkukonduktor ako. Magkano naman, sir, ang sweldo noon? Walang sweldo. Yung, yung Pagkain? bigyan lang ko ng tatay ko ng, minsan, 25 centavos. Malaking bagay na yun. Isang araw, 25 centavos. Wow. Makabili na ako ng halo-halo at saka yung binangkal. Binangkal. Alam mo na. Yung kargador naman, maaga magising yung nanay ko. Pupunta sa palengke. So, bago ako pupunta sa eskwelahan, samahan ko ng nanay ko sa palengke at naglilibot ako sa palengke. Yung malalaking
kuha ng isda, yung banyera, tawag namin noon, yung lagyan ng isda at saka ice, karga mo yan, deliver mo doon sa mga dideliveran. So, meron ka rin, kuha doon, kikita ka rin. Kikita ka rin. Bigyan ka ng 5 centavos o 10 centavos sa bawat banyera na nahatid mo. Kaya naman pala lumaki yung katawan ninyo ng ganon. Karga talaga. Oo. Biro mo, so, siya yung gumawa ng assignment para sa classmate, naging kargador, naging konduktor. Ayan, parang maiisip nyo talagang walang dahilan para magutom kung magsisipag ka lang. Oo, wala talaga. I mean, hanggang ngayon po ba naaalala pa ninyo yung mga panahon na yun ng kabataan nyo? Oo, maalala ko. Siguro pa. Buhay pa ho ba si tatay at si nanay? Patay na sila. Wala na sila. Ang importante lang doon talaga is, sabi ng nanay ko, kahit anong diskarte gagawin mo sa buhay, huwag mo palaging kalimutan na dapat malinis yung puso mo. Yung nanay ko na, yung every gabi, bago kayo matulog, mahirap lang kami bago kayo matulog, tapos mag-pray. Doon kami, yung bahay namin, ganito lang yung, sa sahig lang kami natutulog yung may banig lang. Alam mo yung banig? Yung niro-roll lang. Niro-roll yun. Banig, Diyan lang kami natutulog. Matigas pa rin yung pag hinigaan mo. Kahoy yung higaan mo. Bago kami after prayer, mag-lecture yung nanay sa amin na, ito, meron akong picture dito, may bata dito, tapos may heart yung bata dito. Sa heart ng bata, ito isang bata, malinis yung heart niya. Yung isang bata, maraming dots yung heart niya. Sabi niya, every offense na nakukomit mo, pagsisinungaling, pagnanakaw, o ibang anumang paglalamang, magkakaroon ng additional dot yung puso mo. Alam mo na, pag dot, the more you sin, the blacker your heart is, and black represents darkness, the absence of God. Dapat malinis yung puso mo. Huwag kang magsinungaling, huwag kang magnakaw. So, yun talagang guiding kuhan ko sa nanay ko na... Ituturo ko yan kay Pepe. Magtrabaho ka... Sa anak ko. Tama. Magandang kwento. Magtrabaho ka ng patas dahil huwag kang mag-isa. So, ito, naitawid kayo ng pagiging tricycle driver ni tatay para... Tsuper, no? Tsuper ng kung ano-anong sasakyan. At saka sa palengke naman si nanay, no? Hanggang college. Hanggang mag-college. Oo. Sa Mindanao pa rin to. Yes, sa Mindanao. Luckily, nung mag-college ako, wala man kaming pang-tuition, di ba? So I tried my luck. Nag-exam ako ng mga scholarship exams para makalibre ng tuition. Luckily, pumasa ako ng scholarship sa Mindanao State University sa Marawi. Oh, wow. So, libre. Sikat na eskwela yun. Oo, State University yun Libre tuition, libre ang dormitory, libre ang libro, may allowance ka pa na 300 pesos a month. So, malaking bagay na yun sa akin. While studying, nakakapadala pa ko ng pera sa nanay ko. Pagtulong doon sa mga kapatid ko na nag-aaral din ng elementary, high school, gano'n. Ayun. So, may konting ambag pa, no? Oo, nakakaambag pa. Oo. Ano pong kinuha ninyong kurso? Nung una, pagpasok ko, BS Electrical Engineering. Oo. Tapos nakita ko, mahirapan akong ma-maintain yung scholarship ko kasi kapag bababa yung grade mo na dapat mag-maintain ka ng certain grade, pag bumaba ka dyan, after 1 semester, madidemote ka, matanggal yung scholarship mo. So, nahirapan ako sa engineering subject. So, sabi ko, mag-ship ako para siguruhin ko na talaga graduate ako. Dapat walang mathematics. Yung meron man kunti lang, hindi gano. Bachelor of Science in Public Administration. Magandang grado ko. Kung natapos ko sana yun, ang standing ko was cum laude. Wow! Kung natapos ko, pero hindi ko natapos ang mga more than 1 semester kasi pumasa ako sa PMA. Nag-PMA na. PMA ako. So, hindi ko natapos yung aking public Okay, administration. nyo, hindi nyo alam yun, Public administration, parang iniatang, Parang yun ang naging trajectory ninyo. Parang gano'n na Bakit rin. po ninyo naisip pumasok sa PMA? Pangarap ko na talaga noon pa na magsundalo. Maging sundalo. Maliit pa ko Nobody influenced me. Nobody from our family. Nasa dugo ko na siguro. Gusto ko magsundalo. So,
So, Nag-exam ako. So, pumasa. Back to zero ako. Pumunta ng PMA. Yung 3 years ko ng college, nabaliwala. Nagiging first year ulit. Okay. Pero, pasado din naman, ano? Pasado rin. Sinagtala Class of 1986. Yes, 86. 1986, oh, people power noon, ah. Yeah, people power. We were the first graduate ni President Cory Aquino. Cory Aquino, okay. Unang graduate. O saan naman pumasok yung nire-recruit kayo sa NPA? Well, nasa PMA ako, kung naging presidente si Cory, di ba, lalong lumakas yung NPA, yung insurgency. Nung lumakas yung insurgency, grabe ang NPA doon sa amin, sa Davao del Sur, sa Santa Cruz. So, yung mga NPA pupunta doon sa bahay namin, sinasabihan yung parents ko na pahintuin niyo yung anak niyo pag-aaral sa PMA, pauwiin niyo dito at sama sa amin, mag-NPA na lang. So, kaya nga hindi ako nakaka-uwi sa amin dahil takot yung parents ko. Sabi ng parents ko, huwag kang umuwi dito dahil inabangan ka ng NPA. Sasama ka doon sa kanila sa bundok. So, ang ginawa ng parents ko, just to save me na hindi ako makauwi at hindi sila tatakutin ng NPA, lumayas yung parents ko from Davao. Pumunta dito sa Quezon City, dyan sa Butukan. Nag-squatter kami dyan. Kahit ano-ano lang, mapuntahan na lugar ng squat. Dala-dala lahat ng anak. Oo, dala kami dyan. Oo, walang, just to save. Dahil yung tatay ko, in-attempt ng NPA na patayin. Wow. Dahil matigas ng ulo ng tatay ko. Sinabihan na yung anak mo, pahintuin mo sa PMA para sumama sa amin. Yung pinaplanuhan na lang yung tatay ko na i-liquidate. So, yun na. Layas sila. Sumakay ng barko. Walang kapera-pera. Buong pamilya pumuntang Manila. Pagdating dito, yun, nakikita ng space doon sa may Butukan, Quezon City, sa likod ng QCPD ngayon. May isang barangay dyan. Diyan kami nakatira. Napakahirap yung buhay. Napakahirap. Napakahirap, oo. So ano na, tagpi-tagpi lang yung bahay nyo? Oo, tagpi-tagpi, oo. Talagang squatter, urban poor talaga. Oo, utusan, nung nag-break ako sa PMA, umuwi ako. Pinuntahan ko sila dyan sa Butukan. Inutusan pa ko ng tatay ko na magbutas ng lagyan ng poste dahil yung tinirahan namin na barong-barong, maliit lang masyado. Sabi ng tatay ko, may space pa konti. So, magbutas kaya ng poste, kaya maglagyan ng poste. Pag ganun ko ng butas ko ng para lagyan ng poste, tinamaan ko pa yung... Poso Negro? Di, yung main line ng water district Hala, ng di ba? Individuals. Nabutas, umano ng tubig. Takot na takot kami no, baka mamaya hulihin kami. So paano hinuli kayo ng barangay? Pinuntahan rin naman nila. Hindi rin namin ng tatay ko na minutasan namin, basta sumabog na lang. Hindi na kayo hinabol ng NPA? Hindi na, dahil nandito naman Nandito parents na ko. kasi Wala sila, na silang wala na materialize doon na father at mother ko eh. Nandito na sila sa Manila. Oo. At yun na nga, doon na nagsimula. Yan, doon na nagsimula yung kilalang karera ng isang Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy. Hindi na napigilan mula nun. Tuloy-tuloy na siya. Kay hirap-hirap man ang buhay para sa isang Bato de la Rosa sa kanyang pagkabata hanggang sa nagbinata ay nakapagtapos pa rin, ayan, sa kanyang kolehiyo hanggang sa pumasok na nga ng PMA. Pero wala na nga talagang nangyari doon sa public administration. Talagang nagsundalo na po kayo sa PMA. Yes. Na yun talaga ang pangarap ninyo. Ayun. So, 1986, nag-graduate po kayo. 86 ako graduate. That was kami yung first graduate ni President Cory Aquino. Cory Aquino. Pero nagtrabaho po kayo kaagad, di ba? Yes, after graduation, report kagad sa unit namin. Doon ako na-assign sa RECOM 11 sa Davao, 11th Regional Special Action Force. Kami yung striking force ng buong Region 11. Kasama pa dyan yung South Cotabato, Davao Sur, Davao Norte, Davao Oriental. Sir, andyan lahat ng NPA. Yeah, Surigao del Sur. Oo. Ang daming NPA, kaya... Paano yun? Ano ho yun? Bakbakan ka agad? Bakbakan kagad. Totoo ba? Halos every week. Merong enkwentro? Merong enkwentro, oo. What was your nearest brush with death? Na-enkwentro na yung NPA, napakarami. Yung NPA galing sa Surigao, galing sa Davao, del Sur, Davao Norte, Davao Oriental, nag-plenum sila. Para bang General Assembly nila.
nandun sila lahat, sinalakay namin. I was instructed na pasukin ko daw yung plenum ng NPA. Estimate namin, baka halos aabot ng mga 800 to 1,000. Arestuhin lahat or talagang barilan na? Meron bang aresto noon na pareho kay Armado? Talagang gira talaga. Saka kulang ng posas. Oo. Ang dami nila. Gira talaga. Search and destroy. Yung trabaho namin nun. Trabaho ng military. Oo. So, nung pinasok namin, siguro kami mga 180 lang kami. Ang numbers namin, pilit kaming inutusan ng aming nung provincial director ng Davao Oriental na, pasukin nyo kasi chance na yan, nandyan yung NPA. So, yun pala, yung estimate of the situation na underestimate namin, napakarami pala. Ano nangyari, Nung sir? pinasok namin, daming patay sa amin, yung mga tropa ko. Yung palapit pa lang kami sa kanila, inambus na kami, putukan na. Ako ang CO, batang-bata pa ko noon, natingin pa ko. I was the commanding officer. Tapos yung aking mga sundalo ay puro mga constabulary. Kumbaga, puro mga private. Ilan lang yung mga sarhinto na mga team leader. So sabi ko, marami na magkaswaldi. So ang ginagawa ko, takbo ako ng takbo from point to point, from doon sa pinakaunahan hanggang sa likuran, chine-check ko sila para hindi ma-demoralize. Sabi, may mga, in-encourage ko sila na lumaban. So, nakita siguro ng NPA na ako yung commanding officer kasi ako yung nagsusupervise, patak-patakbo. Kasi minsan may sisigaw, aray sir, tinamaan ako. Tapos ma-demoralize na yung mga katabi. So, nilalapitan ko, na-instructionan ko yung mga katabi na, sige, kargahin nyo, dali sa likod. Kasi kung nandiyan sa harapan, sige, iyak, ma-demoralize yung katabi. Dali sa likod, para lumaban yung sa harapan. So, nakita ng NPA, tinamaan ako, binaril ako. Ay. Tinamaan ako sa ulo. Sa ulo? Sa ulo. Baligtad ako. Ha? Tutumba ako. Tumilapon yung... Ng ano? Ng bala? Bala. Wow. Tumba ko. Timaan ako, tumba ako. Pag tumba, sumigaw yung aking first sergeant. Sabi, Sir, si CO, patay na. Kasi talaga, tihaya na ko eh. So yung aking platoon leader sa likod na si Lieutenant Flores, class 89 ng PMA. Bagong graduate ng PMA yun. Nagsibigaw na assault. Kasi patay na si CO. Nag-assault nila. Yung inasultan nila na area, mga bahay sa ilalim, may mga paksol, may mga masinggan ng NPA. Doon, patay. Namatay yung aking platoon leader na si Lieutenant Flores. Class 89. Yung tinumaan ako, nakahiga ako. Maya, pag open ng mata ko, buhay pa pala ako. Kinapa ko yung ulo ko, yung tawa ko. Pagkapak ko sa ulo ko, laking bukol. Oh, bukol! Dito sa ulo. Ano po nangyari dun sa bala? Hindi ko pa ma-explain. Hindi ako makapaniwala, pero... So, hindi nyo pa rin... buhay ako. Yes, hindi nyo pa rin may paliwanag paano kayo nag-survive nung engkwentrong yun. Yun nga. Chong, gumano lang, tapos nabukulan lang kayo talaga, no? Parang kasi Superman. I don't know. Basta, Kakaiba. pakiramdam ko talaga, bala yung tumama. Gumano yung ulo ko, tumba ko eh. May dugo, sir? Bukol. Wala. Wala? Bukol lang dito, talaga. malaking bukol. Ibang klase rin, ano? At nagtuloy-tuloy na nga. Tuloy-tuloy ang na. lahat ng mga pinagdaanan ninyo, 1999, naging ano pa siya, direktor sa Camp Crame. Ano po? Sa Crame na kayo. Kailan po kayo napunta ng Manila from Mindanao? Nung kailangan, dito sa time na, kailangan mo talagang umakyat sa Krami to be yung aming career pattern. Para mag-advance ka sa career mo, you have to go to Camp Krami to acquire this position para ma-promote ka. So, yun, pumunta ko ng Krami, nag-chief of staff ako doon sa intelligence group. Sa Camp Krami, yun doon ang career pattern ko. Nag-deputy director ako for operations, deputy director for administrations, hanggang sa ginawa akong XO ng DHRDD. Doon na nag-general ako. Nag-one star ako. Pagka 2016, nanalo sa Pangulong Duterte, ako kagad ang in-appoint niya as Chief PNP. Pareho kayong taga Mindanao. Pareho kaming taga Davao. Marami kasing sundalo nakikinig sa atin ngayon, ano? Ano pa talagang sikreto para umangat, at maabot mo yung pinapangarap mong ranggo?
Lahat naman kami noon na mga officers, ang pangarap talaga is maging general. In order to achieve that goal, magsumikap ka talaga sa trabaho. But luckily, maraming nagsumikap na hindi sinwerte. Meron ding hindi nagsisikap na sinwerte. Di ba? So, gano'n lang yan. Surte-surtihan lang yan talaga sa karir mo. Basta importante, ready ka anytime na wala kang sabit, wala kang problema. Dapat pagdating ng time mo, mapopromote ka kung wala kang problema. Pero yung pagsisilbi po ninyo through 4 administrations? 4, ano? Yes. So, 4 na administrasyon. At sa 4 na administrasyong yan, ang dami niyang mga award. Top 5 awards bilang pulis. Ano po yan? pinakabatas dyan yung medalya ng pambihirang paglilingkod. Bali, second highest award dyan ng PNP. Binigay sa akin yan dahil sa paglaban sa terorismo. Yung merong Malaysian na miyembro ng Jemaah Islamiyah na pumunta sa Davao, nagdala ng bomba. Kaya pasabugin niya yung hotel na puno ng mga Amerikano. May isang hotel doon sa Davao na kasi yung Typhoon Pablo ba yun? Typhoon Pablo, nagdatingan yung mga puti doon para tumulong sa relief and rehabilitation efforts sa isang hotel. Yung palang target ng terorista, Jemaah Islamiyah, si Zulkifli. Ano mo nakarating ng nagbarko? Bangka? Hindi. Kuhan siya eh. Di ba yung mga GI, mga foreign terrorists doon na nakabase na sa may Maguindanao area, kalakasan ng IMAILF noon, di ba? Doon na sila nakabase. So, yun, bumiyahing Davao para magdala ng bomba, pasabugin yung hotel. Luckily, na-foil natin dahil yung intelligence report na karating sa atin, inaksyon na natin. So, ni-wrestling ko yung terorista na may dala-dalang bomba sa likod. Kayo mismo? Oo, kasi nandun naman sa harapan ko. Nandun kami sa hotel. Sabi nung intelligence officer, Sir, yan na, bumaba sa hotel, yan na. So, pumunta doon sa counter, yung counter ng hotel. Nilapitan ko na. Yung backpack niya ang gusto kong agawin dahil alam ko yun ang bomba. Ni-wrestling ko, kinuha ko yung bomba. Hindi kayo ni-nervous, baka biglang sumabog. Ito nga ang kwento eh. Nung nagbuno siya ng cellphone, you want the bomb, I will explode it. Sige siya pindo sa cellphone niya, nag-ilaw-ilaw yung cellphone niya. Ang ginawa ko, iniwan ko yan, tumakbo kami lahat. Dahil bomba na yun eh. Bomba. So, takbo kami lahat sa palabas sa hotel. Hindi sumabog. Dahil nakadeploy kami ng signal jammer. So, kahit na sige siya ganun sa kanya cellphone, sige siya, gusto niya pasabugin yung bomba na dala-dala niya, hindi sumabog dahil naka-jam ang signal. So, nung tumakbo siya palabas sa hotel, nauna kami tumakbo dahil takot kami masabugan ng bomba. Siyempre. Sumunod siya. Pag sunod niya doon, pinahabol ko sa aking mga SWAT team. Nabaril siya ng SWAT, patay. Nakuha namin yung... Suicide bomber siya. Suicide bomber. Grabe, sir. Yung mga enkwentro mo, kaya medyo masyadong bingit talaga, no? Andyan ka na, Corina isang bisis lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung anong pwede mong gawin, that will bring difference to the situation. Gawin mo na. Dahil hindi na tayo babalik dito sa mundong ito. Yung PAOK TF po, ano ba yun? Kasi kasagsagan din ng pagre-reporter ko ng PAOK TF. Controversial, ano? Yes. Ako ang PAOK TF Satellite Office chief doon sa Davao noong panahon na yon. Hawak ko yung Eastern Mindanao area. Ang boss namin si Senator Panfilo Lacson. Noong panahon na yon, puro rin kaso inabot ko dahil yun nga, matapang tayong bumangga sa mga political warlord. Ang kalaban niyo nun, Kuratong Baleleng. Dito. Ang sa amin doon sa Mindanao, yung mga kidnapper, kidnaporansam, mga malaking carnapping syndicates. Yan yung trabaho namin doon. Because you are still alive, yun ang premyo sa inyo. Ginawa na po kayong PNP chief talaga. Ayun nga, hindi ko pangarap talaga. Ang pangarap ko lang maging one-star general. Diba? I thought nga na hindi ko kayang abutin yung rango na yun, yung one-star. Pero
nakuha natin. At bonus na yun, naging chief PNP tayo. Four-star pa. At Correct. ngayon, naging senador pa. Oo Kaya nga. sobrang bonus. Naku, ito na. Ito na ngayon, hanggang ngayon, hinahabol pa rin kayo ng intriga dito po sa war on drugs. Nagtataka ako, sabi ko po dun sa inyong, isa sa mga managers po ninyo, talaga ba okay lang sa kanya na pag-usapan namin itong war on drugs? Eh mukhang talagang tinutuntungan pa ho ninyo, ano? Oo, kaya Oo. wala akong problema. Kasi that's reality. Nangyari talaga yan eh. Why are you going to evade that issue? Nangyari mo talaga yan. At hindi ko po kinakahiya yung aking papel dyan. Bagkus, may pagmayabang ko ba? At that I have done that. Correct. At ginawa namin ni Pangulong Duterte yung war on drugs. Hindi naman para kami ay magkapera. Hindi para kami ay yumaman. Ginawa namin yon para mapigilan ang pagiging narco-state ng Pilipinas at masalba yung ating mga kabataan sa illegal na droga. So talagang, sige lang, kung whatever happens, harapin namin yan. Pero ang dinibdib talaga namin yung aming responsibilidad. Siya bilang Pangulo ng Pilipinas at ako bilang Pangulo ng Philippine National Police, dinibdib namin yung aming responsibilidad na dapat masawata natin ang problema ng droga. Bakit droga po sa lahat ng iba't ibang klaseng krimen? That was the most dominant crime in the Philippines at that time. At alam natin, kapag tinira mo yung droga, all other crimes, matitira mo na rin. Dahil, kuwan dyan magka-partner yung droga at saka krimen Correct. Pag nakadroga na, ayun na. Yun na, wala na sa tamang pag-iisip, gumagawa ng krimen. So kung nahit mo yung problema ng droga, nahit mo rin yung problema ng kriminalidad. So sabi ng Pangulo Duterte, tirahin natin itong droga yan, itong the root of all evil sa ating komunidad ngayon, itong droga. Sino po si Nanay Chato at ang kwento niya? Yung kanyang anak ay pinatay ng adik. So, kawawa yung kwento sa buhay niya. Wala, yung anak niya, yun lang inasahan niya, namimiss niya, anak niya. Naging biktima sa mga adik. Hindi lang naman siya, representative lang siya sa napakaraming naging biktima sa droga. Yung sagot po ninyo doon sa sinasabing, iligal ang mga nangyari na pag-aaresto, pagpatay sa mga suspect pa lamang, hindi nabigyan ng tamang proseso sa hustisya ng mga adik o mga dealer. Ano po ang sagot ninyo doon? Well, kung mayroong pagkakamali na nagawa yung ating kapulisan, i-address natin yan, kasuhan natin. Kasuhan natin. Ang dami namang investigasyon na ginawa, di ba? Yung iba, paulit-ulit na lang yung investigasyon, tapos wala rin na-file na kaso. Kung may pagkakamali, ako mismo hindi ko itutolerate yung abuso dahil kaya nga tayo nagpulis to serve and protect. Tapos ngayon, tayo pa mag-abuso sa karapatan ng ating mga kababayan. Alam ko kung paano kahirap ang buhay ng mahirap. So ayaw kong yung mahirap ka na, kinakawawa ka pa. At nasa lupa ka na, aapakan ka pa, di ba? Yan ang ayaw ko. Kaya kung may nag-abuso, dapat aksyonan natin. Ito po nangyayari sa sa Quadcom. Ayaw po ninyong humarap. Bakit po? Ayaw kong humarap, Corina, because ako isang sitting senator. Ayaw kong magiging presidents in the future, no? Na kapag mayroong pangalan ng isang senador na babanggit doon sa hearing na ginagawa ng lower house, ay obligado na sila mag-attend dahil gusto kong ma-preserve yung interparliamentary courtesy. Yan naman, ang interparliamentary courtesy ay nangyari yan. Kinupya yan sa tradisyon din ng legislatura ng Estados Unidos kung saan nirespeto nila yan dahil ayaw nila na yung senador na mas kukunti in numbers, wala na magawang trabaho sa kaka-attend sa investigation na ginagawa ng lower house. So, yan ang purpose po niyan. Kaya 24 lang kami na senador, di ba? Maraming imbitahan, hindi natatakbo yung legislative function ng Senado. Pero sabihan mo yung Quadcom na hindi lang sila pag hindi ako senador. Kahit araw-araw nila ako ipapatawag, pupunta ako dyan. Ayaw ko lang talaga ngayon na ako ang magiging president sa pagdating ng araw, mumurahin ako ng mga future senators na si Bato kasi
inunahan ito eh. Inunahan ni Bato ito. Kaya tingnan mo, obligado na tayo ngayon. Nasira yung interparliamentary, interchamber courtesy. So ako magiging sisisihin ng mga future senators. So, ayaw ko. Paano po kayo nakumbinsing pumasok sa politika? Hindi ba kayo natakot? As I've said, I was ready for the challenge anytime, anywhere. Kung anong mga challenge, mga pagsubok na harapin ko, ready ako palagi. Kaya nung sabi nila, tumakbo kang senador, yes sir, takbuhan ko yan. Pinapatakbo pa nga ako ng presidente noon, di ba? Pinapahal nga ako ng kandidatura sa presidente yung 2022. Oo. Sige, yes sir. I am a good team player. Kung anong gusto ninyo, sunod po ako. Sige, so nag-file nga ako. Ang politika itong mga panahon na ito medyo kontrobersyal. So ano po ang mas ma-pressure, yung bilang PNP chief o pagiging senador? Mas ma-pressure pa rin yung maging PNP chief. Ay, syempre, may nakatutok na baril sa inyo. Oo, yung 24/7 ka, on your toes, you have no time for yourself. Andun talaga kasi kahit nating gabi, tatawagan ka pag may problema, from away na mag-asawa hanggang sa pinakamalaking terrorist attack ay pananagutan mo dahil ikaw ang PNP chief. Ikaw ang chief ng Philippine National Police. So lahat concerning peace and order, ikaw ang mananagot. Kaya mas pressured talaga nung trabaho ng Chief PNP. Correct. Pero I enjoyed being the Chief PNP. Dahil yung panahon na yun, I was given the full authority of the President to do what is dapat gawin. So talagang naramdaman ko yung suporta ng Malacanang sa akin. Ako ang Chief PNP. So nag-enjoy po ako dahil... So masasabi po ba natin na ang proudest achievement ninyo ay siyempre yung nasawata ang droga? Yes, napakalaki pong accomplishment yun kasi never in the history of the Philippines na merong in the initial launch, in the initial implementation of our war on drugs during the first 6 months, meron tayong 1.6 million na nag-surrender ng mga drug personalities, drug addict, drug pushers, lahat ng mga personalities sa droga, mga drug lord. 300,000 ang nahuli during the first 6 months. Kaya nga, nagreklamo ang ating mga kababayan na punong-puno na yung mga kulungan natin. Dahil 300,000 in the first 6 months, nandun sa prisuhan natin, nakakulong. Napakarami po yun. Buhay yung lahat, ha? Buhay. Na-rehab na ba? Yung iba nagparehab. Oo. Yung iba bumalik rin sa dating gawi. Oo. Marami rin nagparehab na noon makita natin yung wasak na yung mukha. Ngayon, magpakita sa atin, Buo na. rosy cheeks na. Oo. Wana, yung nag-improve na yung kanilang health. So, yun makonsider natin na napakalaking accomplishment. At hindi lang yan. Hindi tayo not quantitatively, not talking about figures, about numbers. Dito tayo qualitatively, yung opinion ng mga kababayan o yung kanila pasasalamat na pinaparating sa atin na, Sir, maraming salamat sa ginawa niyong war on drugs. Noon, hindi kami makakalakad sa aming kalsada. Ngayon, libreng-libre na po kami ngayon. Noon, kami nagtatago sa aming pamamahay dahil nagkalat ang adik dyan sa kalsada. Ngayon, kami na po mimihari ng kalsada. Ang mga adik na ngayon nagtatakbo, nagtatago dahil takot sa inyo. Ano pa ba ang gusto ninyong mangyari bilang senador? Mag-improve talaga ang buhay ng Pilipino. I don't know how to do this, but we keep on fighting. We have to fight, number one, corruption. Lalo na paggamit, pagwaldas ng pera ng kaban ng bayan. Paano natin gagawin yung budget ng Pilipinas, kung saan ang mga priority. Bilang senador, responsibilidad natin yan, matutukan natin yan. Dapat gaganda ang buhay ng Pilipinas. Malayo pa ang kailangan ninyong itakbo, dahil malayo pa yung gusto ninyong maabot. Hindi naman siguro. Siguro another 6 years lang kung granting na manalo tayo next year. Kung manalo. Kung matalo, sorry, uwi tayo ng Davao, go home and plant kamote. Pero pag nanalo, another 6 years na pakikibaka, pakipaglaban dyan sa ating mga gusto mangyari sa Pilipinas. And after that, hindi naman tayo pwede tumakbo.
uwi na ako sa bahay, sa Davao, at mag-enjoy kung may maabutan pa akong mga apo, baka teenager ang mga apo ko niyan, pagdating ng araw na yan. I want Ilan to na play po with ba? them. Ilan na po ba apo nyo? 3. 3 na. Yun na. Sa dami ng trabaho ni Senador Bato, ang tanong, meron pa ba siyang love life? Ay, huwag niyo muna sagutin. Kape muna tayo. Love life na eh. Okay. Episode na naman ng Corina Interviews. Bawat kilos at hirit, ako trending at pinag-uusapan. Yan, si Senador Bato de la Rosa. Astig man sa mga hearing, may mga hugot din siya sa buhay na certified nakakaiyak. Hindi nyo paniniwalaan. Naging kargador sa palengke nung elementary at high school, walang pambaon, nagkonduktor ng bus, namatayan ng mga kapatid dahil sa hirap. Sasagutin na rin niya ang ating mga medyo maaanghang na mga tanong sa mga kontra-droga niyang programa. Lahat ng yan at PNP chief at senador ay may, at kahit sundalo na nakikipaggera sa mga insurrectos, ayan, ay mayroong love life. Ayun. Nag-asawa din. Maaga po kayo nag-asawa? At the age of 27. 27. Oo. Nasaan na po kayo niyan? PNP na? Nasa, kuwan pa? PNA. Philippine Constabulary pa, doon sa Davao. Sundalo pa kami noon. Oo. Yung ganyan po ba yung mga bato-bato, ganyan, mga astig, gano'n? Paano po ba lumigaw? Paano niyo niligawan si Nancy? Si Nancy, medyo nakakaangat sila sa buhay kumpara sa amin. May mga kuwan sila, may mga lupa, at saka yung naliligaw sa kanya, mga alta sosyedad. So, ikaw, ordinaryong tiniente ka lang, na mahirap, so wala kang pantapat doon sa mga karibal mo, di ba? Pagpupunta ako doon sa kanya, mangligaw ako, nakasakay ko ng jeep, yung jeepney, na umasahe lang. Pagbaba ko doon, nakita ko nakaparking doon sa bahay nila, yung kutsi nung nanligaw sa kanya, naka Mercedes-Benz. So sabi ko, wala tayong pantapat, talo tayo. Hindi pwede kayo magdala ng tangke? Next time, sabi ko, nagdala ko, tangke di gira ang dala ko doon. Pagtapat doon sa BMW na kotse. Bagay. Mas mahal itong tangke di gira namin, di ba? So pagbaba ko, yung ayaw humarap sa akin ni Nancy sa yung aking pagbisita. Ang ginagawa ko, yung tarit ng masingga ng tangke. Ay? Naharap ko doon sa bintana niya. No way! Naharap ko sa bintana niya. Ganun. Sir, nagbibiro lang ako. Tinutuo talaga ninyo? Oo, gina ko niya. Ay? Walang, Ibang klase. but with romantic, Siyempre. implications yun. Pagdungo ng hospital, nakita niya may tangke. Sabay saludo. Saludo ka. Yung tarit, kaway-kaway ako. So, bababa siya. Pagbaba niya, tatalon ako galing sa tangke. Yung dala ko na Armalite na mayroong M203 sa ilalim, yung tubo na malaki. Oo. May with matching kwan yun, may nakasaksak doon 3 red roses sa baril. Aba. Ang talon ko gano'n, no? Yung baril ko, na may M203 ng tubo, may nakapasok doon na 3 red roses. Paglapit ko sa kanya, sabay bigay ng rosas. Kanya-kanya diskarte lang, Corina. Diskarte pa rin. Yun ang pinaka-importante sa buhay talaga, diskarte. Diskarte pa rin. Doon na siya nalaglag. Ay, yun na. Oo, yun na. Hindi naman siya nag-alinlangan na ang buhay ninyo parating nasa bingit. Di ba? Na papakasalan niya itong parating tinututukan ng baril. That's love. Love. You're willing to sacrifice everything just for love. Mahal niya ako eh. So, magdusa siya kung mahirap yung buhay ko. Diba? Pero mahal niya ako, so sumama siya sa akin. Nag-asawa kami. So, 3 na pong anak ninyo. Panganay po si Mona Lisa. Panganay si Mona Lisa. Panganay. Nurse, lady champion sa shotgun. Hi! World champion. Mahilig lang siya, mahilig lang. Mahilig lang. Mahilig Idol lang sa kayo. sport. Idol kayo. Idol, siguro ako. Dahil yan din ang sport ko eh. Nagka-boyfriend siya ng shooter din, na world champion din. Hindi na naman shooter. bawal ligawan yung mga anak niyong babae. Ay, hindi naman. Meron rin maglakas sa loob na mangligaw. Oo. So, yun. Nakailag parate. Kayo po'y stricto na tatay sa mga anak na babae? Oo. Stricto din. Kailangan talagang alam namin kung sinong kadate mo. Alam namin kung saan kayo mag-date.
Ganun lang. Ayun. Kasi- Dapat naman ganun. Oo. Si Maki naman, pangalawang anak, lisensyadong piloto. Yan, piloto siya. And chief of staff ninyo ngayon. Yes, yung staff. At nakapangasawa rin na isang piloto, Philippine Air Force, na PMA graduate din. Ah, wow. Oh, so- Nagkikita pa ba sila? Nakikita mo sila. Kahit pa paano nakaka-uwi sa bahay. Oo. Yung husband niya. Si Rock naman, bunso. Ilan taon na po si Rock? 30 na Junior, kaya Rock kasi kayo Rock. si Bato. Bato. Ah, ganon. Walang pebble. Wala pa. Baka anak niya. Baka pangalanan di niya. ba yung apo? Oo, yung Pebble, apo. pwede, di ba? Mm. Siya'y sumunod sa yapak ni Senador Bato bilang pulis. Yun. Yes. Ano na po rango ngayon? Pumunta multo, police captain. Police lieutenant siya ngayon. Oo. At nandun, nag-schooling sa Port Magsaysay sa Army. Special Forces Operation Course siya ngayon. Kakatapos na niya ng Scout Ranger, katapos nag-airborne, tapos ngayon SF na naman, Special Forces. So lahat ng mga mahirap na kurso ng Armed Forces of the Philippines, kinuha niya. So, hindi naman sinasabing, oh, kasi anak ka ni Senador Bato eh. Wala namang ganon. Wala naman. Wala. Kung anak ka ni Senator Bato, di dapat mag-enjoy ka sa opisina mo. Kung di ba, you enjoy the perks of being a son of the senator, mag-relax ka. Kung saan yung mga masasarap na assignment na isigulaki lang, doon ka. But he choose to undergo the trainings that maraming umayaw. Napakahirap na training yan eh. Scout Ranger, Airborne, Special Forces. So siguro, na-challenge din siguro siya sa akin. Gusto niya i-prove na he is his own man. Na he can establish his own career, his own reputation as an officer. So yun, niyabangan ako sa kanyang mga schoolings. Totoo ba? Oo. So, paano po ninyo tinuturo yung natutunan nyo rin sa tatay ninyo? Siyempre, mas nakakariwasa na kayo. Iba talaga yung pinagdaanan yung hirap. Ako'y lumaki na anak ng tricycle driver. Siya, lumaki na anak ng general, anak ng senador. Diba? So, at iba yung mundo na kinalakihan niya. So, tanggapin na lang natin na mayroong diferensya yung estado ng buhay namin. But then, absolute talaga yung values, yung family values na dapat i-inculcate ko sa kanila, ay talagang sinishare ko sa kanila. Whether they like it or not, they have to live by this Filipino values. Marami pa ho tayong hindi nalalaman tungkol kay Senator Bato. Mahilig siya sa fishball. Pero marami pang iba. Kaya huwag kayong aalis dyan. Maayos and maganda po yung life namin dahil po yun sa'yo. Thank you po, Dad. I love you so much. Thank you for the inspiration na lumaki kami, talagang siya yung parang epitome ng pagiging isang mabuting tao, isang magaling na tao, isang matapang na tao. Kung kilala niyo siya personally, napakadali niyang yakapin as a human being, as a boss, as a leader. So talagang saludong-saludo po ako. So ako nga, actually, ang pangarap ko nga, sana lahat ng Pilipino makilala siya on a personal level kasi ganun siya ka-lovable. Wow, sir. Ang balita ko, hindi lahat ng senador may beranda. Parang kailangan ba senior ka para magka-beranda ka na ganito? Hindi, yung rookie senator pa ko, dito na talaga ako nilagay. Totoo. Wow. Ang laki lang, yung iba, nasa kabilang side, wala silang beranda. Oo. Tayo dito na side, meron. At Ah. dito ako lumalabas kapag medyo masyado nang tensyonado yung mga hearing sa baba. Oo. Pag gusto ko lumanghap ng fresh air, Fresh air. dito ako. Pero Disyembre lang mainit. Oo. Katabi ko dito si Senator Lito Lapid at saka dito si Senator Amy Marcos. Yung mga kapitbahay ko. Ayun. So pwede kayong mga kapitbahay, kakatok, ganun. Pwede. Pag lalabas ako dito, kakatukin ko siya doon. Correct. Magkwentuhan. So anyway, itong mga nakalatag dito na pagkain, totoo ba na ito ang mga paborito niyong kainin? Yes. Sir, bakit puro saging? Aside na masarap, talagang growing up, yan kami nagsusurvive. Sa kalye, no? Dahil, hindi lang sa kalye, kundi sa likod ng bahay, kapag wala kayong masaing na kanin, hindi makabili ng bigas, magkuhan lang ng saging doon sa likod ng bahay, kukunin yung saging. Oo, yun na. Yun na, kainin na. Panlaman dyan. Oo. Pero nagluluto kayo talaga? Oo. Oo. Anong specialty? Inihaw. Inihaw. Isda. Ihaw na isda. Mm. Kung
kaya inihaw na pork limpo. Ayun, wow. Pero mas muro na isda ako kasi fishing community yung aming barangay. So, so, marunong wala kayong tayong isda. maglinis, magkaliskis. Yes, oh. So, maiba naman tayo. Mahirap po bang kasama si Pangulong Duterte? Ang layo, ano? Napakadaling kasamahin na tao, yung cowboy na wala lang siya. He can deal with anybody from the poorest to the richest people on earth. Kaya So, diretso din siya mag-sermon. Nasisermonan din po ba kayo ni Pangulong Duterte? maraming beses. Maraming beses din. Maraming beses. Bakit po sa palagay ninyo, friends for life na kayo? Sa totoo lang, yung parang nag-start yung career ko, andyan na siya. At nag-end yung career ko, siya pa rin na andyan. At nag-shift ako ng career, andyan pa rin siya. At lahat ng victories ko, andyan siya. At yung mga challenges ko sa buhay, lalong-lalo na ngayon na magkasama kaming co-accused sa ICC, sa Crimes Against Humanity. So, kuwan lang, parang wala, forever na yan. Nai-stress din ba kayo sa mga nangyayari sa politika ngayon? Normal yan, tao ka lang, ma-stress ka. Pero knowing where you stand and knowing the real score, makapag-chill ka pa rin. So, paano kayo mag-unwind? Yan. Maliban sa pagkain ng banana Q, with family, saan kayo nagbabakasyon? Ang pinakakuan namin, pinaka-banding namin, manood ng sine. Ayun. Kakain sa labas. Oh. Kakain sa labas, dinner din, manood ng sine. Ayun. Yun ang At pinaka-banding least merong namin. ganon, Oo, di ba? meron. Tapos nagluluto-luto kayo kung minsan, parang ganon. I-workout po, sir, kailangan panindigan yung pagkabato ninyo, right? So Yeah. ano ang ginagawa ninyo? Noon, mahilig ako sa gym. Halos pag may time ako, nag-gym ako. Pero ngayon, more on walking na lang. Tapos swimming. Swimming. Yung sa tinitirahan namin subdivision, meron mga swimming pool yung for everybody. Yung Oo, yung tawag yan. community, swimming pool. Oo, swimming pool. Sa clubhouse. Clubhouse. Swimming pool. Doon ako nag-workout. Ang dami naming nalaman tungkol po sa totoong Bato de la Rosa. Ngayon po na kayo po'y tumatakbo ulit, ano po ang inyong nais ipamahagi sa ating mga kababayan? May 40 lang isa. Andyan lang ako sa public order, dangerous drugs, at saka sa national security, defense and national security. So I will focus on those areas para makakontribute tayo ng stability, national stability. Yun ang aking tututukan. National stability. I think that's a good one. Okay, cheers tayo. Okay. Cheers!